Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At tuloy-tuloy po tayo dito po sa Entrepinoy Espesyal sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Muli ako po rin po ang inyong kasama, Arwel Mendoza. Sa mga kabubukas lang ng kanilang radio at kakaklik lang at nanonood sa ating live stream, welcome po sa ating palatuntunan. At ngayon po, dito sa Patok na Negosyo ay muli po tayong makatutunghay ng kuwento sa pagnenegosyo mula po sa ating mga entrepinoy at entrepinay. At tuwing Lunes, nakakasama po natin ang Business as Mission Philippines upang magbahagi po ng mga kaalaman at inspirasyon lalo na sa ating mga negosyante at sa mga aspiring na entrepinoy at entrepinay. At ngayong umaga, isa pong entrepinay ang ating makakasama. Siya po ay mula sa Asia's Trading Industry. Walang iba kundi si Ma'am Annie Desacula. Miss Annie, good morning po sa inyo. Hi Brother Arwel, good morning and good morning po sa lahat ng nakikinig at gayon din po sa lahat ng nanonood right now. At una sa lahat, I wanna give thanks to God for this opportunity as well as of course sa Business as Mission Philippines and dito po sa FEBC 702 DZAS. Maraming salamat sa oportunidad na binigay niyo po sa akin. Yes, at kami rin po ay nagpapasalamat, Miss Annie, dahil narito po kayo upang magbahagi ng iyong testimony sa inyong business journey at tiyak marami pong aral at inspirasyon ang makukuha ng ating mga taga-subaybay, lalo na po ang ating mga negosyante. And sa ating pagsisimula, ma'am, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig, ano po ba ang nature ng business nitong Asia's Trading Industry? Yung Ashes kasi yung aming company, we just started ang isip namin is just to help people, especially people who are less fortunate than us, just to give a livelihood program to them. Pero ang laki pala ng plano ng Panginoon. And in fact, to be honest, brother, I didn't dream na maging negosyante. Pero sabi ko nga po, God is so good dahil na ito pala yung plano ng Panginoon. We just want only to help people, especially sa livelihood. Pero dinala kami ng Panginoon na okay, magnegosyo na kayo. At bago po kayo magsimula bilang isang negosyante, naranasan nyo rin po ba, Ma'am Annie, na maging empleyado din? Yeah, in fact, Brother Arwel, dati akong radio reporter. Wow! Sample! Yeah, radio reporter and radio commentator in our province. Wow. Yeah. And the Lord used that para i-sustain yung aking pag-aaral. Kasi I grew up in a, family na walang-wala talaga. Pero yan ang ginamit sa amin ng Panginoon. And also, nag-work din ako dito sa Manila. Iba't ibang work. Pero dinala kami ni Lord sa business. And gaano po kayo katagal bilang isang reporter before you decided to have your own business, ma'am? 5 years. Kasi yun yung nagtaguyod para makapagtapos ako ng pag-aaral. The Lord used that work para masustain yung aming education. Ako at yung aking kapatid, pinag-graduate ng Panginoon. Wow! So talagang kabaro pala natin sa media industry si Ma'am Annie. At ngayon nga dito sa inyong negosyo, syempre marami kayong mga natutulungan. You offer livelihood sa ating mga kababayan. And siguro isa sa mga challenges, hindi naman mawawala ang challenges pagdating sa negosyo, marami ring mga compromises na tayong na-encounter bilang business owners. And last week, kasama sina Miss Cathy and Richard Tan, napag-usapan natin yung about sa bribery. Yung bribe for new business, at nalaman po natin doon kung ano ba yung effect ng bribery sa ating pagnenegosyo at ano yung sinasabi ng Panginoon ukol dyan. At ngayon nga po dito sa ating talakayin, ipagpapatuloy po natin itong usaping ito. Talagang napakabigat Ma'am Annie, itong tinatawag nating bribery, o yung iba kung tawagin ito under the table. Opo, yan po ang kadalasan nating tawag dyan. Kayo po bilang isang negosyante, ma'am, naka-encounter din po ba kayo ng ganitong klaseng sitwasyon, and
paano po kayo nakaalpas from this situation? So, maaari niyo po bang ikwento ito sa ating mga kaagapay, ma'am? Yeah, praise God for this question. Kasi 5 days ago, kakatapos lang, ayan, na-overcome namin yung ganitong situation. Pero Recent, ma'am, ha? yeah, this is latest. And but this is not the first time. So, and I think I testified this during a BAM conference na before kami na pumasok sa business, lalo na, well, to be honest, we're dealing sa government. And this is happening now in our country. Now, bago kami pumasok, someone told us, you cannot enter or you cannot do business sa government if you will not give under the table. And you cannot enter, lalo na kung wala kang kakilala sa loob. But alam mo, Brother Arvil, the Lord is so good. If you don't have any connection inside, all you need is God. And He is more than enough. Now, recently in our business, for example, kaka-encounter lang, pero everything that is happening sa buhay ng tao, it is a testing. In family, in business, lahat yan testing. Because in Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Yes. And everything is a testing, even in business. The Lord now, for example, sa amin, recently, kasi sa business kasi, it is a form of corruption. Now, ladies and gentlemen, to my brothers and sisters in Christ, those who are watching this and even hearing this, it's very easy in this world. It's very easy to gain, money, even millions and billions. Napakadali na po ngayon. But in truth is, the Lord is looking for people who will not bow down to mammon, who will not compromise, who will say no to corruption. So si Lord ay naghahanap na who will walk according to His ways, according to His will. Hindi nagkokompromiso. Kasi why? When we say that, Lord, we trust You. If we say that we trust God, then why do we need to compromise? Yeah, that's true. When we know that the Lord is the source, bakit kailangan natin mag-under the table? It's a big insult to God. So that's why, for example, kami, Brother Arvil, 5 days ago, isa sa client namin, anyway, okay, linawin natin, may mga righteous people po talaga. Hanggang ngayon, sabihin natin, yes, there's a corruption in government, pero may mga righteous people pa rin na linagay ang Panginoon. And we praise God for these people. Yes. Kasi na-encounter talaga namin itong mga tao na nasa government na talagang clean, malinis mag-transaction. Now, sa isa sa amin ay, for example, may napanalunan kami ng mga purchase order. Ngayon, ang sabi sa amin, ma'am, tumawag sa amin ngayon kasi Christmas ma'am, pwede po ba i-resend ulit ninyo sa amin ang form, pero pwede po ba dagdagan ninyo ng ganitong 100,000 na price? Kasi ma'am, yung tira po niyan ma'am, anyway, I cannot mention of course yung yung tira po niyan ma'am ay ibibigay namin, gagamitin sa ganitong party, blah blah, whatever na na sinasabi. Now, okay, question. Okay lang ba yun? Kasi malasakit maganda pag inisip mo, ay maganda naman kasi gagamitin para sa party, para sa mga tao. But ilinaw natin, what is corruption is corruption. Yes. Hindi natin pwedeng sabihin, ang nakikita mo na pula, sasabihin mo blue. Yeah. Let us not make ourselves believe na blue yan, na ang pinapakita ng Panginoon, pula yan. So, hindi siya natin pwedeng i-sugarcoat. Now, alam niyo po ang sabi namin, take note of this, itong client namin ay almost 4 years na. Pag inisip namin, ito yung fear Ito kaya mas maganda po magkaroon tayo ng fear of God, not fear of men. Why? The question is, who is our source? Now, ang sabi ko sa staff namin, tell him that we will not do that and we will not change our paper. Kung ano ang inaward sa atin na price, na money, na amount nun, yun lang, we cannot change that. Now, ang sabi, nag-try ulit, ma'am, wala po bang ways, ma'am? Hindi, we will not do that. Why? That is corruption. Yes. So, alam niyo po, pag inisip namin, common sense po sa lahat ng nagbi-business, ang pwede kasi maisip is, what if, pag hindi namin ito napagbigyan, baka sa susunod hindi na kami awardan ng contract. Why? Tando na papasok ang fear of men. Takot na tayo. And doon na nagkakaroon tayo ng, if natatakot ka sa tao, na
ay magko-compromise na lang kami, magbibigay na lang kami, magbabayad kami, we will do what other people are doing, it only means that we don't trust God. Yeah. It's very clear. Why fear men? Now, ang nangyari doon, alam niyo po, tingnan niyo po ha, before promotion, darating ang testing. So, ang nangyari nun, and that was gabi, when we say no to that, alam niyo kinaumagahan, we stand firm na say no, even if, pwede natin isipin baka mawala na sa amin ng contract. Yeah. But it's okay because we know that the Lord is the source. The following day, alam niyo po kung ano nangyari, Brother Arwil? Yung mga projects bumuho sa amin. Wow. Praise God. At talagang nag-overflow yung blessings ng Panginoon because you obeyed. Yes. You stood firm doon sa inyong paninindigan na anuman mangyari, hindi nyo tatanggapin yung mga bagay na yon. No compromises. Yes. Ika nga. And dahil dyan sa inyong binabahagi sa amin, Ma'am Annie, naalala ko tuloy yung story nila, Shadrach, Meshach, and Abednego. No, during their time, 'di ba? Ang rule sa kanila ni King Nebuchadnezzar ay sumamba sila doon sa golden image, no? Kung i-apply natin ngayon 'yan, ang dami mga compromises Matcha-challenge tayo bilang mga Kristiyano. Pero itong binabahagi sa atin ni Miss Annie ay patotoo lamang na kapag tayo ay nanindigan kung ano ang tama, naroon din ang pagpapala ng Panginoon. And after that, ano pa po yung mga ginawa ng Panginoon sa inyong negosyo, Miss Annie? Grabe. We cannot, you know what, even in giving, by the way, not to hindi para ipagmayabang, 30% of the income of our company goes to churches, goes to mission, because we acknowledge that the owner of the business is God. Ang nagmamay-ari sa amin ang Panginoon. Ang nagmamay-ari ng pamilya namin ang Panginoon. Ang nagmamay-ari ng lahat ng empleyado ng company ang Panginoon. Everything belongs to God. Amen. So, alam niyo po, as we just obey God and as we just honor God, for it is written, those who honor Him, He honors. Now, whatever na parang pag iniisip natin na kasi ang iba kasi di ba pag iniisip natin, let's do this kasi ito yung madali. Ito, pag ginawa natin, kasi may mga easy ways naman talaga. Yeah. May shortcut. Yeah, if you want to become billionaires, may easy way talaga. Pero, the question is, asan ba yung faith natin? Doon na magtatanong. Because alam niyo po, in reality, ang daming mga mayayaman, yumaman na naging billionaire, nagawa na ito, pero ang daming kakulangan sa puso. May emptiness pa rin. May emptiness. Pero the blessing of the Lord is complete siya. Hindi siya yung may emptiness na kahit ito lang ang pera, magkakaroon ka ng contentment sa puso mo. At the same time, there will be joy. Na Lord, thank you God. Even in small things, lagi ka magpapasalamat sa Panginoon. So, I think it's more than money. Yeah. So sa lahat, even sa mga nagnenegosyo ngayon, temptations, they are everywhere. Yeah. Pwedeng andyan, kinaumagahan may temptation, hapon may temptation, kahit saan ka nga, pwedeng may temptation eh. But the Lord is just watching us. Yes. How will you respond to it? Even testing. By the way, temptations do not come from God. Testing, yes. The Lord allows testing to test us, ang faithfulness natin. Pero, well, ang nakita namin, after nun, sa mga challenges, bukod doon sa tinestify ko, Brother Arwil, is, may iba pa kami na nangyari sa business namin. So many, we lost millions of millions. Oh, okay. Because why? Because we say no to corruption. So, naghahanap ang Panginoon ngayon, who will stand up for this? Why? Hindi, well, it is written in the Bible na pagdating ng panahon, even siguro and even ang pera, even billions, wala na yung magawa pag nakaratay na ang isang tao. Hindi nga daw madadala sa hukay yan, sabi nga nila. Yes, that's right. So, you know what, even in our business, in what we're doing right now, we always encourage, by the way, may iba kami na sinasharean, even other businessmen, and talagang even mag-advise sa amin, we go straight. We say no is no. Yes is yes. And I just read this book, and napakaganda ng libro, and ang author ay si Pastor Edmond Chan and Brother Edward Ong, and the title is It's Crazy. Nakalagay doon, what is not right, don't do it. Yeah. What is not true,
don't say it. And what is not yours, don't take it. Mhm. So napakaganda. It's a principle sa atin na kung ano ang tama, yun lang ang sabihin natin. Kung ano ang tama, yun lang ang gawin natin. Mhm. At the more na tayo ay sumusunod sa Panginoon, we obey God. Katulad ng sabi ko nga kanina, andun yung pagpapala. At yung yung peace, yung joy. Kasi yung peace yung bagay na magpapahirap sa atin 'di ba? Kapag wala nun sa buhay natin. Yes. Oo, maaaring asensado tayo sa negosyo, manapalago natin negosyo natin, but the question is, sa paanong paraan? Yes. Sa paanong paraan natin na-gain yung malaking profit na yan? At the same time, na-honor ba? Nabigyan ba natin ng glory ang Panginoon sa ating pagnenegosyo? At ito nga po yung layunin ng Business as Mission, to enlighten at tulungan yung mga negosyante natin na maiwasan yung mga compromises lalo na sa business industry. And kayo po bilang isang negosyante, Miss Annie, ano naman po yung naitulong or naging impact ng Business as Mission po sa inyo? Napakalaki. Even kasi the more that we practice righteousness, mag-i-increase siya. Yeah. Lalo na parang pataas ng pataas yung level. And hindi rin natin siya pwedeng sabihin na, well, it's okay to do this, it's okay to compromise because we're going to share with other people what we are earning. That's not right. So, ang impact sa amin ngayon is talagang, siguro yung hindi mo na ma-bend. Hindi mo when you do not bend, you will not blend to these people. We don't follow the crowd, by the way. We follow Jesus. Hindi ibig sabihin na majority, ayun daw yung susundin natin. So si Lord, sa lahat po ng nanonood and even sa amin, the Lord is setting His standard, not the standard of the world. Yes. Kasi yung nagiging nanonormalize kasi natin na it's okay because everybody's doing it. So that's why I am thankful, I am so grateful sa BAM Philippines, Business as Mission Philippines, dahil may ganitong organization, may ganitong samahan, Christian businessmen na talagang tumatayo at talagang standing firm on God na no matter what happens, they will follow God. Yeah. Even if ang daming pera na minsan akala mo, Lord, sayang. But the Lord will restore everything. Mawalan ka man. Kasi ang dami po sa amin na wala din. Pero alam niyo po, the Lord has proven us that He is the God of restoration. Amen. Whatever we lost, He can restore. Yes. So why fear men? Why fear itong mga situation? And why do we need to give under the table? The Lord detests corruption and injustice, but God loves justice and mercy. God loves righteousness. Kaya nga bakit pa natin ipagpapalit yung mga bagay na temporal sa bagay na pang-eternal? Yeah. And that's the challenge also sa ating mga negosyante. Alam natin, lahat tayo gusto nating kumita. Kaya tayo nagdenegosyo, gusto natin makagain ng malaking profit, pero kung hindi naman yan God-honoring, that's still useless. Yeah. Useless yan sa paningin ng Panginoon. And sa ating pagtatapos, Miss Annie, kayo po, personally, as a entrepreneur, ma'am, ano yung challenge na gusto nyong iwan sa mga negosyantes natin na nakikinig at nanonood sa atin ngayon? And siguro, sabayan na rin natin ng ating words of encouragement for them. Yeah. Life is not a race, but grace. Kasi minsan, yung iba sa atin, just to encourage each and everyone, when we see other people na parang, ay, nauuna na sila. Ay, hala, ito lang yung meron ako. Sila nakabili na ng ilang sasakyan, nakapagpatayo na ng maraming building. Ano kayang ginagawa nila? Can I imitate them? Kung hindi maganda, wag natin tularan. Pero kung maganda, tularan natin. Now, hindi naman pabilisan, kundi laging grasya ng Panginoon. Now, to my brothers and sisters in Christ, sa lahat ng nanonood, sa lahat po ng nakikinig, the Lord is the source of every good opportunity. Hindi pagkukulangin ng Diyos ang mga anak niya. Now, for example, may opportunity na dumating sa atin. Of course, dyan sa opportunity, hindi pa rin mawawala yung temptation. Overcome temptation. Alam natin kung saan tayo magtitiwala. Minsan marami tayong makikita that so many people are doing this. Pero we should focus on God. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Why? Can you imagine, if we put our trust in man, it is written in the Bible, blessed is the one who trusts in God, but cursed is the man
who trust in man. So minsan iniisip natin, I just remember sa lahat po ng nanonood, may iba nagbibigay. May kwento po bago ko po ito tapusin. And sa lahat na may plano, even na pumasok sa government, this is happening. We have a friend na minsan nagtatawanan na lang kami sa kakaplis ng tao. Simula pa lang sa kapitan, sa mayor, kailangan magre-request ng lechon, magre-request ng kung ano-ano, panghanda. Lahat. So, ang income na pupunta mostly sa pambigay under the table. Giving gifts. So, even the quality of the project na aapektuhan. Alam nyo, minsan nagtatawanan kami, why? Yung friend ko na yun, na supplier din, nai-stress na. Every time na magre-ring ang phone, ano na naman kaya ito? Yeah. Now, while kung gawin natin ng tama, gawin natin ng legal lahat, walang under the table, and give to the people what is right. Not compromising even the quality. So, kasi naghahanap ngayon ng Panginoon, sino ang mag-stand up na hindi mag-bend or blend, na hindi nung sasabihin lang with our lips that, Lord, we trust you, but what we are doing is against sa kagustuhan ng Panginoon. It is not just about what we are saying, but it is about what we are doing. So to my brothers and sisters in Christ, I'd like to encourage each and everyone, especially ang nagbi-business. Ang source natin hindi yung business. Napatunayan na yan ng last pandemic. Maraming established na business ang nagsara. Pero marami ding walang business na biglang nagkaroon ng business. So makikita natin na even in the midst of famine, the people of God will enjoy the plenty. Yeah. Why? Because if our confidence is in God, alam natin na kung ano man ang sitwasyon ng ating business, we don't need to compromise. Why? Because we know buong buo sa puso natin that the Lord is the true source, not our business. Yes, amen. And sabi nga rin na Miss Annie sa Romans chapter 12 verse 2, and ito rin iwan namin sa inyong mga kaagapay, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kaya magtiwala lamang tayo sa Panginoon at lagi nating idalangin sa Panginoon, Lord, patuloy niyo pong baguhin ang aking puso. Patuloy niyo pong baguhin ang aking isip. Patuloy niyo pong baguhin ang buhay ko na aligned sa inyong good, pleasing, and perfect will. And Ma'am Annie, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa napaka-powerful na testimony na inyong ibinahagi sa ating mga kaagapay. And siguro may gusto pa po kayong huling mensahe po sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig. Okay, just want to share in Proverbs 21:21. He who pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Sa lahat na nagpupursu ng katuwiran, ng righteousness, ng love, prosperity, not only prosperity, kasi hindi naman lahat ng prosperous ay may honor. So, pati honor, susundan yan. Lahat yan, everything will be added unto us because ang source natin, ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala ay ang Panginoon. Amen. Maraming salamat po, and we pray na patuloy pa pong palaguin at pagpalain ng Panginoon ang inyong negosyo at maging blessing din po kayo sa inyong mga kapwa negosyante. Mga kaagapay, atin pong nakapanayam si Miss Annie de Sacula mula po sa Asia's Trading Industry.